Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sisirin natin ang puso ng karagatan ng isang island nation sa Oceania kung saan nadiskubre kamakailan ang pinakamalaking korales sa buong mundo. Halos 5,000 kilometers mula sa Pilipinas, matatagpuan ng isang bansa na paraiso din kung ituring. Ang nasa 1,000 islang bumubuo kasi rito, biniyayaan din ng likas na yaman. Ito ang Solomon Islands. At bilang patunay sa napakayaman nitong kalikasan, kamakailan lang, natuklasan sa puso ng karagatan nito ang tinuturing ngayong pinakamalaking coral sa buong mundo. Ang naturang coral may lapad na 111 feet, habang 104 feet at taas na 18 feet. At mas malaki pa raw ito kaysa sa pinakamalaking hayop sa buong mundo, ang blue whale. Ang yamang ito ng Solomon Islands, 3 beses din na mas malaki sa dating record holder na Big Mama na matatagpuan naman sa National Marine Sanctuary of American Samoa. Kuya Kim, mga halaman ba sa ilalim ng tubig ang mga corals? Kuya Kim, ano na? Mukha man silang halaman na nagbibigay kulay sa ilalim ng dagat, alam niyo ba na mga corals hindi mga halaman kundi mga hayop? Ang mga corales kasi binubuo ng mga maliliit na plankton-eating invertebrates na kung tawagin polyps. Sila yung mga cnidarians. Kamag-anak na mga ito mga dikya at sea anemone. Ang maliliit na polyps lumalaki at dumarami hanggang makabuo sila ng iba pang symbiotic relationship sa iba pang mga corals na siya namang bumubuo sa mga coral reef. Tayo mga Pinoy, meron ding may pagmamalaking coral reef, ang Apo Reef sa Occidental Mindoro na isa sa largest contiguous coral reef sa bansa, ang siya ring second largest sa buong mundo. Pero alam niyo ba na kapag nai-stress sa mga korales, nawawala ang matitingkad na kulay nito? Kapag ang corals ay na-stress dahil sa pagbabago ng temperatura ng tubig, sobrang liwanag o UV rays at polusyon nag-e-expel ang mga ito ng zooxanthellae. Isang klase ng algae o lumot, rason para maging puti ang kulay nito. Ang tawag dito, coral bleaching. Ang coral bleaching resulta din ng climate change. Kaya para maprotektahan natin ang mga corals na nagsisilbing tahanan ng napakaraming isda, ugaliin natin maging responsable kapag na-dive o nagsusnorkel sa dagat. Maging ang pag-recycle at pagtapon ng basura sa tamang lagayan. Pati na ang pag-minimize sa paggamit ng mga fertilizer, malaking tulong na para sa kanila. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi namin kayo inuunggoy o niloloko sa balitang ito. Pero sa New York City sa Amerika, may isang pirasong saging na nabenta sa halagang mahigit 360 million pesos. Magkanong saging sa inyo ngayon? 20 kada piraso? Halos 100 pesos ba kada kilo? Here it is, in all its splendor. Wala yan sa saging na ito na naka-duct tape sa isang puting pader. Nabenta lang naman kasi ito sa halagang 6.2 million US dollars o mahigit 365 million pesos. I repeat, mahigit 300 milyong piso para sa isang saging. Ang saging sinubasta sa Sotheby's Auction House sa New York City kamakailan lang. Sino naman kaya ang handang gumastos ng daang-daang milyon para sa prutas? Likhang sining na ito. We're going to begin $100,000, at $800,000. Ang nag-viral na saging likha ng Italian artist na si Maurizio Cattelan, tinawag niya itong comedian. Ang nakabili sa naturang artwork, isang Chinese national na founder ng isang cryptocurrency platform. Di bali na raw na milyong-milyong dolyar ang halaga nito. Naniniwala naman siya na ang nabiling likhang sining ay nagre-represent ng isang cultural phenomenon at magiging bahagi ito ng kasaysayan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Halos pabalot ng kulay ang quadrangle ng isang universidad sa Cebu dahil sa pinaulan nilang confetti. Tara't makisaya tayo sa kanilang napakakulay na selebrasyon. Ito raw ang literal na nagbigay ng kulay sa pagbubukas ng taunang intramurals ng University of Cebu, Banilad Campus sa Cebu City. Ang pag-ulan ng makukulay na confetti.
Sa dami nito, halos mabalot na ng confetti ang buong quadrangle ng universidad. Ito ang tinatawag nilang Confetti Wars. Dean had asked the UCCP president to have the intramurals unique and one of a kind. She thought of having confettis being launched from the air to signify unity via diversity. Bawat kulay ng confetti may sinisimbolong college o department. Despite being called as Confetti Wars, it's not actually a competition to begin with. It's just that the students have this kind of initiative or creatively thinking na mas maraming confetti, mas mabuti. Ang Confetti Wars taong 2009 pa nang sinimulan. Mula noon, isa na ito sa mga tradisyong inaabangan ng bawat estudyante. Pero gaano kaya karaming confetti ang pinasaboy sa Confetti Wars sa taong ito? Gaano kaya katagal nila itong nilinis? Kuya Kim, bakit nakagalayang magsaboy ng kumpete kung may okasyon? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Naging tradisyon na ngayon ang pagsaboy ng konfeti tuwing mayroong mga okasyon tayo. Ang pagsaboy kasi ng libo-libong makukulay na papel ay simbolo ng good vibes at kasiyahan tuwing tayo'y merong handaan. Ginagamit din ang mga ito sa kasal sa paniniwalang magdadala ito ng swerte at kasiyahan sa bride at groom. Pinaniniwalaan ang pagsaboy ng konfeti nagsimula sa Northern Italy noong pang Middle Ages. Naging tradisyon na raw noong 14th century ang pagsaboy ng kung ano-anong bagay sa Italian parades. Kabilang sa kanilang binabato ay mga candy, barya, prutas, itlog at mud balls. At dahil na rin sa pag-usbong ng teknolohiya, ang dating bulaklak at kung ano-anong halaman, napalitan na rin ng iba't ibang papel na iba't ibang kulay. Taong 1885 nang unang ginamit ang paper confetti sa pagdiriwang ng bagong taon sa Paris, France. At fast forward to 2024, meron pa rin tayong mga confetti at karamihan dito gawa sa mga eco-friendly materials. Paglilinaw naman ng pamunuan ng University of Cebu, hindi raw nakakasama sa kalikasan ang pinaulan nilang confetti. Hindi po kami gumagamit ng mga plastic. It's straight paper ang ginagamit. We do not allow other materials which are non-biodegradable. Eh gaano nga ba karaming confetti ang kanilang pinaulan? At an estimate, it's around 30 to 40 sacks of confetti. At maging sa paglilinis nito, nagkaisa raw sila. We have our committee as well assigned for that. After 1 hour, we already have cleaned the area. Para naman sa mga gusto magpasaboy ng confetti, ang iba bumibili na kung tawagin ay party popper. Alam niyo ba kung paano gumagana ito? Karamihan sa mga party popper na nabibili sa atin nakalagay sa isang tube na ilalim ay merong trigger. Kapag inikot ito, ito'y sumasabog at nagpapasaboy ng confetti. Subukan natin. Yon! Ganda! Sa loob kasi nito, merong compressed gas. Ang presyo ng gas ay pinapalabas sa isang maliit na butas at ang hangin ay dumadaan ng mabilis na nagiging dahilan ng biglang pagputok at pagsabog ng popper. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post or comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang kabisera ng South Korea nababalot ngayon ng napakakapal na snow. Nakamamanghaman pero marami rin ang naabala at nababahala dahil dito. Itong eksena bumungad sa mga residente ng Seoul, South Korea noong Miyerkules. Ang paligid, nagmistulang winter wonderland. Matapos mabalot ang napakakapal na niebe o snow. Isa sa mga naka-experience nito, ang kababayan nating si Nelson na nagbabakasyon doon. Yung dream ko makapaglaro sa snow and ayun, dream came true. Halos nahiga pa ako talaga kasi yung kapal po ng snow talaga, pwede mong higaan. Yun po yung one of my best experience. Pero si Nelson may napansin. Na-experience ko po yung snow doon sa Japan. Pero ito po yung pinaka-grabe talaga na na-experience ko na talagang buhos na buhos talaga yung yung snow. Dahil sa kapal ng snowfall, marami na palang flights na nakansela at na-delay. Kabilang na ang flight niya pauwi ng Pilipinas. Na-delay po yung flight namin. Umabot na po ng more than 24 hours waiting po sa flight namin. Pinaalagaan naman po kami dito sa airport. Ang hindi alam ni Nelson, ang naranasan niyang snowfall sa Seoul. Hindi lang pangkaraniwang pag-ulan ng niebe. Ang snowfall kasi sa kabisera ng South Korea nitong Miyerkules, record-breaking. Mga kapuso, welcome to Seoul, South Korea. Annyeonghaseyo. Kung saan ang temperatura pumapalo ngayon sa negative 1 degrees Celsius. Napakalamig dahil yan sa pambirang snowfall dito nitong mga nakaraang araw.
Ang KMA o Korea Meteorological Administration nakapagtala ng 16.5 centimeters ng snow noong November 27. Ito ang heaviest daily snowfall na kanilang naitala mula nang magsimula sila noong 1907. Bukod sa pagkansela o pagkadiri ng mahigit 150 flights, may ilang bayan malapit sa Seoul na nawala ng kuryente. May 5 naitalang nasawi dahil sa sama ng panahon. Ang record-breaking snowfall na ito ay dahil sa mas mataas na temperatura sa dagat sa kanlurang bahagi ng Korean Peninsula na naka-encounter ng napakalamig na hangin. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.